Hello po, Jane here. So ngayon, gusto ko lamang i-share sa inyo ang naging journey ko sa pag-a-apply ng aking EB3 visa, which is skilled worker. Kasi ang karaniwan kong nakikita sa YouTube, halos mga nurses, yung mga nakikita ko for mga tourist, yan. So ngayon, gusto ko lang i-share yung aking naging experience as an EB3 skilled worker applicant. So, ako ay inofera ng isang company sa US, which is a greenhouse farm siya. And, yun nga, sila yung nag-sponsor sa akin, nagpetisyon para ako ay mag-work sa kanilang farm. So, ngayon, ang isi-share ko po sa inyo is yung aking journey sa aking pagkuha ng medical examination. So ngayon, ang gusto ko lamang pong tips na unang i-share ay during your medical, syempre, kailangan maaga tayo, no? Kasi mahaba din yung pila. So ang aking maya-advise po sa inyo is subukan po natin or as much as possible ay mag-book na lang tayo ng hotel or accommodation na malapit dito sa St. Luke's Medical Extension Center nila. So, para yung inyong scheduled na appointment ay hindi kayo malate. So, ano nga ba yung una kong ginawa, no? So, preparation before the medical exam. So, una, syempre, nag-search ako sa internet kung ano yung mga experiences ng mga aplikante before. So, yun, kinuha ko yung ilang mga tips na shinare nila, no? So, una, yun nga, water therapy daw. And yung water, lagyan ng lemon. So, sinunod ko yun. And yun nga, kailangan healthy living tayo, no? So, para maganda yung resulta ng ating magiging examination. And at isa pa, yung wag tayong papastress. So, hindi natin yan maiiwasan, pero bawasan natin yung mag-cause ng stress sa atin. So, as much as possible, iwasan natin na may stress tayo, no? So, ako ay umalis dun sa amin, sa Bulacan, ng umaga, no? Then, dumating ako dito sa Manila around 3 p.m. na dahil nag-commute lang ako. So, lakas lang ng loob dahil wala akong kasama. Ako lang mag-isang nagbiyahe. At nakarating ako dito sa hotel, sa Annex Hotel, yung aking pinag-check-inan. Mga alas 3 ng hapon yun. So, yun, nung a day before the exam, yung gabi na yun, nagpahinga ako para maging ready yung aking katawan para kinabukasan ay magising din syempre ako ng maaga, no? Magising ng maaga at makapunta dun sa venue kung ano oras man yung aking scheduled appointment. So, ang aking in-schedule na time is napili ko 8 a.m. no? Pwede naman mas agahan yun. Mas agahan nyo siya, merong slot naman ng 7, 7:30. Mas maganda yung agahan niyo kasi mas maaga rin kayong matatapos, no? So, yung step na aking mga natapos or ginawa nung medical exam ko. So, una, pumila muna ako sa guard. Dun sa gate, may makikita kayong guard doon na siya yung nagko-control ng crowd. So, lahat ng mga naka-schedule ng 7, 7:38 or by time siya, is siya yung nagko-control, no? So, once na dumating yung schedule niyo, papapasukin nila kayo and then iintay kayo ng konti doon sa holding area nila and then pag dumating na yung time nyo, papupuntahin kayo doon sa nag-check ng mga documents kung tama or kumpleto yung inyong dala. Then after checking yung documents, papapasukin nila kayo doon na sa mismong building and ang unang step ay kukuhanan muna kayo ng picture. So, pag kinuhanan kayo ng picture, kailangan, walang earrings, and then yung buhok mo is nakaganyan dapat, no? So, talagang kailangan face mo yung makikita. Then, after that, pinapunta ako doon sa labas, doon sa gawing kanan, handun yung parang pre-interview ng medical uni. So, doon, isi-check yung documents mo, yung passport, kung nagtatali ba siya doon sa documents na hawak mo. And then after that, konting interview kung saan ka pupunta, sino ang employer, saan address ng employer, ano yung cellphone number ng employer, yan, mga kinuha yan. Then after that,
pinakyat na ako sa third floor yata yun, or fourth floor. Basta yun. Third floor, tama. And then doon sa third floor, doon no. It's fifth floor pala. Oo, kasi masyadong mataas nga pala yung una naming pinuntahan. So, fifth floor siya. Then, doon na yung collection ng payments. Then, after collection ng payments, pinapunta na kami diretso sa laboratory doon. So, ang una, kinuhanan muna kami ng dugo. So, wag matatakot ha, yung mga kukuhanan ng dugo kasi ako yung natakot ng konti dahil nakita ko yung ganyang kalaki na vial, no? Yung vial na ganyang kalaki ang kukuhanin sa inyo. And then, 3 piraso. So, sabi ko nga dun sa kumukuha sa akin ay kaya ko baka akong punuin yung 3 na yan. Sabi naman nung nurse, wag ka mag-alala ma'am kasi dahan-dahanin naman natin para hindi mabigla yung ugat mo. So, yun nga. So, hindi siya masakit. Parang kagat lang ng langgam. Ang masakit lang is yung paghugot nung karayom. Kasi ramdam mo talaga siya na gumuhit. Pero so far, hindi naman siya ganun nakakatakot. No? Kayang-kaya nyo naman yan. So, after that, diretso na ako. Pinapunta na ako ng nag-assist sa akin na nurse sa x-ray naman. So, after x-ray, doon sa x-ray naman, mabilis lang naman din eh. So, may mag-iintay lang kayo sa loob ng, may room kang papasukan. And then, hindi lang kayo doon is na mag-isa, kundi meron kang mga kasama na nakapila din. And then, doon sa x-ray room, tatanggalin mo din lahat nung, tatanggalin mo lang yung taas nito. So, yung bra mo, tatanggalin mo yun syempre. Kung meron kang kwintas or tatanggalin mo din yun. So, pagpunta mo ng x-ray room, lab gown. Okay naman siya so far. Then after that, in-instructan ako na pumunta naman sa physical exam. So, sa physical exam, kukuhanin lang naman yung blood pressure mo. And then, yun nga, konting interview ulit, pangalan mo. Lagi nilang tinatanong anong kumpletong pangalan mo. And kailan yung birthday. So, yun lang. Sagutin nyo lang yun. Then after that, pinapunta na ako sa physical examination. Doon talaga yun sa yung doktor na yung mag-check sa'yo. So, pagpunta ko doon sa sa doktor na mag-check sa akin, siyempre hindi ka naman papasok agad. May waiting area ulit yun. So, hindi naman ganun katagalan. Mga 15 to 20 minutes. Pero magdala kayo ng jacket kasi ang ginaw doon, malamig talaga. So, dala lang kayo ng jacket just in case na meron kayong panangga sa lamig, no? Then, nung tinawag yung number ko doon sa tandang-tanda ko siya, room 7 eh. Room 7. Then, pasok ako doon. In-interview lang ako ng doctor. Sabi niya, anong pangalan mo ulit? Ganyan, birthday mo. Tapos, anong tawag dito? Nagkasakit ka na ba? Naoperahan ka na ba? Yung mga ganong question. And, nagkaroon ka na ba ng TB test? Meron kang medicine na iniinom, yung mga ganyan, or may maintenance ka ba? So, sa akin kasi wala pa. Tinanong ko din kung na-hospital na ako. Sabi ko, never pa po ako na-admit sa hospital. And then, yun. Nung maraming yung mga nakakahawang sakit, tinanong din. So, yung mga gonorrhea, yung mga AIDS na ganyan, hepatitis, yung mga ganyan. So, sabi ko, wala naman po so far. Wala po akong history ng ganyang klase ng mga sakit. So, after that, sige, punta ka na dun sa likod, tanggalin ang t-shirt, and then yung pants, ang ititira lang is yung underwear. So, after daw na matanggal ko na, humiga na ako dun sa table, and then mag-start na yung physical exam. So, during the physical exam naman, tiningnan lang naman dito, siguro yung heartbeat ko yun. So, tiningnan, then kinapaka pa yung tiyan, kung baka siguro may bukol, ganyan. Kapag tiyan, and then chinek yung mga markings sa katawan. So, tiningnan ang nakita nila sa akin, yung sandito ko, yun to. Diba, nung mga bata tayo is nagkakaroon tayo ng bakuna, no? So, ito lang yung chinek sa akin. Pagkatapos nun, pinabuka din yung bibig ko, siguro binilang yung ngipin ko. Tiningnan lang kung meron siguro, kung meron akong laso or something sa bibig. Then chinek yung mukha, yung katawan, then dito, inipo-hipo din yan. Then after that, ayun, so sige ma'am, binalik niya sa akin yung passport ko, and then yung papel ulit, and then sabi niya, pakiibigay ito ma'am dun sa triage, and then
sila yung mag-i-instruct ng ano sa inyo. So sabi ko, sige po ma'am, thank you. Then labas ako, punta ako dun sa may triage na sinasabi, binigay ko yung paper ko. And then sabi sa akin, ano daw, magpapa-x-ray daw ako ulit. Yun daw yung recommendation ng aking doktor na nag-check sa akin. So kinabahan ako. So parang, ano yun, meron akong problema, meron ba ako sa baga or something na ano do. So yun, tinuloy ko pa rin. Kinuha ko ulit yung papers ko, punta ulit ako sa third floor, binigay ko yung documents ko. And then after that, pasok na rin ulit sa x-ray. Then yun nga, naririnig ko sa mga kasama ko na meron daw baka daw meron lang part na hindi nakita yung doktor, kaya gusto niyang ipaulit, meron siyang hindi nakita. So yun, then after that, nagpa-x-ray ulit ako, then hubad ulit. Pangalawang hubad ulit. So yun, then x-ray ulit, then balik ulit ako dun sa sa counter, US counter, yung US counter or check out, yung parang yun yata yun. So doon nag-intay ulit ako doon, mga 10 minutes lang siguro yun, mabilis lang naman eh. So intay ako ng konti, and then yun, nung tinawag yung pangalan ko, and then sabi sa akin, wala naman daw further instruction sa akin si doctor, nakita na daw yung result ko. So babalik daw ako kinabukasan para dun sa further instruction na then pinapadala sa akin yung aking mga vax certificate ulit para sa immunization. So yun, I think I'm good to go kasi wala naman akong na-receive na white paper. So ngayon, ito yung binigay nila sa akin na dadalhin ko bukas doon sa SLEC ulit. Oo. Then hopefully immunization na ako bukas, at after immunization, then yun, tapos na siya. So ito, nakakatanggal ng kaba pag na-receive mo yung gantong letter, itong papel na ito na walang kahit anong notes, no. So pag may notes kasi sigurado may ipapagawa pa sa'yo. So yun, natapos ako ng I think 10:30 yun. Pumasok ako sa building 8. So ibig sabihin 2.5 hours lang natapos na yung aking medical. Then kinabukasan, babalik ulit. So kinabukasan, ang pinapadala sa akin is yung immunization, and then passport, and also itong documents na lang na ito. So ito yung mga to follow na dadalhin sa second day. Hopefully ang aking immunization ay huwag masyadong madami, baka hindi kayanin ng aking balikat. So pero yun nga, malalaman nyo pa din dahil mag-update ako ng panibagong pangyayari sa akin bukas, kung anong mangyayari, immunization na agad, at yun, nasa immunization na, uwian na, okay? So yan, maraming salamat. Hopefully kahit papaano ay nakatulong ako sa mga nanonood ngayon, and good luck. Pray lang tayo, and always remember, God's plan is always better than us, okay? So pray lang, hingi ng guidance, and makukuha rin natin yung ating mga dream, at yun, pinagpipray syempre. Okay? Salamat, maraming salamat sa pakikinig.